ito si ate, 40 years. Praise the Lord. Hello, amen? Dakila ang Diyos natin. Makapangyarihan ang Diyos natin. Amen? Pero you have to hold on to His promises, to His word. Yung faith, malaki ang magagawa ng faith. Hallelujah. Kaya the moment you believe, kaya nga di ba, pinag-usapan natin, i-review ko nga may, according to your faith, what? It will be done unto you. Kaya ang faith ay dapat talaga, ay hallelujah, tinutotoo. Kaya pagpapatuloy natin, hallelujah, ang ating pag-aaral. Yan, praise God. Saan? Sa growing in faith. Review lang, kasi 3 stages to eh. Nakadalawa na tayo, kaya ikatlo ngayon. 3 stages of growing faith. Yung number 1, review lang, growing strong in the truth, which is the Bible. Amen? Ang totoong may pananampalataya sa Diyos ay pinahalagaan niya ang salita ng Diyos. Binibigyan niya ng oras ang salita ng Panginoon. Kaya nga dapat may Bible ka, nagbabasa ka rin ng Bible. Hello, amen? Praise God. Huwag pong babaliwalain yan. Huwag pong babaliwalain yan. Kasi unang-una, kita ni Lord lahat ng ating mga sitwasyon sa buhay. Hello, amen? Hindi umaandar yung oras. Yan, praise the Lord. Growing strong in the faith. Yan. Growing strong in the truth, which is the Bible. Kailangan ay mahalaga na kilala natin ang Diyos at makikilala natin siya sa pamagitan ng salita niya. Kaya nga sabi niya, if you know the truth, truth will set you free. But the thing is, ito may reminder lang, paalala, na truth doesn't change. Ano yun? Ang katotohanan ay hindi mababago ang buhay mo. Paano mababago ng katotohanan ng buhay mo? Truth alone doesn't change. Truth applied, that will change lives. Yung katotohanan na in-apply mo, ginawa mo sa buhay mo, yun ang magbabago ng buhay. Kaya may mga kilala ba kayo, nagbabasa ng Biblia, pinagdidibatihan ng Biblia, pinagawayan ng Biblia, pero walang nangyayari sa buhay nila. Hindi naman talaga nagbabago. Bakit? Hindi na-apply eh. Kaya truth applied, that will change lives. It's not acquisition of truth. It's application of knowledge. Acquisition of knowledge, kundi application of knowledge dapat. Paalala lang yan. Amen po ba? Number 2. Hello, amen po ba yun? Yeah. Number 2, focus on Jesus, the author and finisher of our faith. Ang faith natin, kanino nakafocus? Dapat kay Jesus. Praise God. Amen. Hindi sa tao. Naniwala ako pag pinag-pray ako nito, gagaling ako. Hindi, huwag sa tao. Dapat kay Lord. Walang sagot Hello, amen? Kaya mo siya nakilala, hindi dahil sa tao, kundi dahil kay Lord. May banal na espiritu. Amen po ba? Kaya dapat, ang faith natin ay nakapokus kay Jesus. Paalala lang, di ba? Rebilang to. Reminder, after knowledge, knowledge is the power of the Word. His Word says, according to your faith, it will be done unto you. Kaya, saan basihan? Ano ang basihan? Yung pananampalataya mo. Ano nangyari dito? Ayan. According to your faith, it will be done unto you. Kaya kung meron kang faith, mangyayari sa'yo. But the thing is, your faith must be focused on Jesus. Pag sinabing focus, sabi nga, we need to focus on Jesus. Binigyan ko ng meaning yung focus. Pag sinabing focus, yan. Ang focus ay faithful, obedient confidence unto Savior. Kaya nga, pag sinabing focus yan, faithful ka kay Lord, obedient ka kay Lord, confident ka kay Lord. Hello, amen? Dapat ganun. Para sa ganun, magkaroon to ng kapangyarihan sa buhay mo. Inuulit ko, siya'y makapangyarihan. Naniniwala ba kayo na ang Diyos natin makapangyarihan? Naniniwala ba kayo na ang Diyos natin ay alam niya lahat ng bagay? Naniniwala ba kayo na ang Diyos natin ay nasa lahat ng lugar? Kaya wala tayong maitatago sa Kanya. Isip natin alam niya, puso natin alam niya. Kaya ayusin natin. Hello, amen? Kaya ang ating pananampalataya, hindi nasa tao, kundi nasa Diyos. Dahil ang tao ay kahit yan, meron pa rin mga pagkakamali yan. At saka, meron din mga weakness yan. Meron din mga doubt yan. But the thing is, the moment you focus on the Lord Jesus Christ, mangyayari, magtatagumpay ka. Pinag-usapan natin yan last week.
konting daan lang. Di ba si Peter, ano yun? Bumaba ng bangka. Pagbaba ng bangka, nakalakad ba siya? Bakit? Nakapokus siya kay Jesus. Sabi ko nga, pag may faith ka, yung mga bagay na hindi pwedeng mangyari, nangyayari. Bakit? The moment nakapokus ka kay Jesus, hindi ka lulubog. Nung inalis niya, yung paningin niya, napapunta saan? Sa hangin at saka sa alon, lumubog siya. Kaya, bakit? Pumasok yung takot eh. Ang pananampalataya ay ano? Ang pananampalataya, pag may pananampalataya, nangyayari yung mga bagay na hindi nangyayari. Pero pag may takot, ay ano? Lumulubog ka. Kaya huwag mong ayaan na palubugin ka ng takot mo sa buhay. Amen? Palakpakan mo nga si Lord. Kaya pakibasa nga, ano ang meaning ng focus? Pakilakas, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yan, praise God. Hallelujah. Note, paalala, hope is essential to grow in faith, and as we grow in faith, we will have a vital role for the expansion of the work of the Lord, His church. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay. And as we continue to grow in faith, we will become a big help to the ministry. We will involve ourselves for the work of the Lord. For what reason? To grow much larger. Are you willing? Hello, are you willing? Are you committed? Kaya nga itong year na ito ay victorious, committed disciples. Kaya ang victory nakasalalay saan? Sa commitment. Pero ang nagko-commit, yung mga disciple. Sino ang naasahan dito ni Lord Jesus? Yung kanyang 12 disciples. Yung isa bumagsak. Ang pangalan ay Judas. Pero 11 ay they turned the word upside down. Praise God. Kaya pala, hindi lang pala nakukuha sa dami. Hindi lang pala nakukuha sa mga galing. Nakukuha ito saan? Sa dedicated at committed. Walang nakaintindi sa akin. Amen? Pag disciple ka, you will experience victory. Praise God. Amen po ba? Kaya maganda, sa mag-asawa, di ba? Etong, ayos ko to eh. Ano yan? Sa mag-asawa, pag-asawa mo, ang tawag ay better. Pag mag-asawa to, kapartner mo to, ang tawag, better half. Ba't parang ayun sabihin? Pag-asawa, di ba, better half, right? Di ba, better half? Mas maganda siguro ngayon, baguhin natin, better whole. Not just better half. Huwag na nga lang yan, huwag nyo lang intindi. Di ba? Nakuha nyo ba ang punto ko? Dapat, bilang partner, not just half, dapat whole. Praise God. Parang yung isang pastor nagpakilala nung nag-speak ako dyan sa Lipa Convention Center. Recently lang, nung August yata yun, August or July, nagpakilala siya. Alam niyo po, ako po ay half American, sabi niya gano'n. Half American siya. Isa sa speaker din, half American. Nung tinignan, at ang kulay nito, hindi negro, hindi rin puti. Paano naging half American to? Bakit? Tumabi sa Amerikano, kalahati lang siya. Kaya siya ay half American. Pero binabangga natin ngayon, yung better half. Mas maganda siguro, better whole. Not just better half. Huwag nyo nang intindihin at guluhin ang isip nyo. Praise God. We will involve ourselves for the work of the Lord to grow much larger. Intindihin nyo ngayong husto ang ating pag-uusapan. Praise God. Ay ready mo po ito kasi magkakaroon to ng bunga, parang seed yan parang buto. Pag itinanim mo, hindi porke buto, itanim mo sa lupa, tutubo. Hindi po. Nakadepende yan sa lupa. Tama? Alam niyo sa amin, may konti kaming lupain sa Pangasinan. Maraming beses na kaming nagtanim ng lansones. Ano pa ba? Mangustin. Ano pa ba yung Ilang beses inalagaan. Ang tatay ko magaling magsaka eh. Ano pa ba yung Hindi po, hindi, rambutan, hindi. Hindi talaga, kahit maraming beses pinagsikapan, magaling siyang inalagaan namin. Tutubo ng konti, mamamatay. Tutubo ng konti, mamamatay. Ano pa yan? Mamamatay. Hindi talaga hindi talaga, ewan namin. Yung pala, sabi na, hindi talaga angkop yung lupa doon sa itinanim. Kaya in short, ang buto, nakabase saan? Sa lupa. At kung yung buto na yon ng salita ng Diyos,
magkakaroon yan ng bunga nakabase sa puso. Kaya ang lupa ay ang lupa, ang sinasabi rito sa Bible ay puso. Kaya pinakamahalaga ay puso! Amen. Sabi mo sa katabi, puso! Puso! May inatinan kami na seminar for 2 days. Friday and Saturday, matinding sakripisyo. Kasi po, ang traffic, ako nag-drive, kasama namin sila Pastor Jerry at saka si Mother Tess, yung dito po, grabe sakripisyo. Antindi. So, pero talaga paglabas sa may kawayan pagpunta sa NLEX sa may kawayan, hanggang dito na sa Taguig, traffic pati ang skyway. Yun talaga, bumper to bumper. Grabe, tagal. Pagbaba ko, sakit ng tuhod ko Kahit kasi yung sasakyan nila Pastor Jerry ginamit dahil coding ako, sakit, tagal. Pero alam nyo, baliwala po yung traffic. Nasa namin. Kinabukasan, balik po kami. Masaya kaming bumabalik Bakit? Antindi nung seminar. Grabe yung naranasan namin doon. Praise God, hindi napuno yung isip namin, napuno yung puso namin. At magkakaroon dito, praise God, pero mag-o-open pa lang ang ticket, although na ang mga bayad dito, pero mura na yun dito sa Pilipinas. Kasi sa Singapore, mas mahal. Bukod sa mahal na ang pamasahe, mas mahal pang registration. Pero I suggest, atinan nyo. 2 days po yun. Rethinking discipleship. Ganda, super. Super. I highly recommend. Pagkatapos, yan, yung mga kapatiran natin sa Negros Oriental, magkakaroon sa Cebu next year. Atinan nyo. Yung sa Cebu next year, ang alam namin ay ang registration ay 3,000. Pero sa early bird ay 2,000. Yan. Kaya dapat maaga ka. At besides sa maaga ka, bird ka dapat. Kasi early bird Ang alam ko rin dito, kasi magkakaroon dito sa CCF, ewan ko, pag early bird din yata, 2,000 din yata Paghandaan nyo. Worth it. Na nagsasabi sa inyo, worth it. Hindi ka maiinip, hindi ka ang ganda, super talaga. Praise the Lord. Na born again ako ulit. Purihin ang Diyos. Napakatindi. Hello, amen? Kaya, puso ay mahalaga. Amen? Sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, si Lord, ang basihan niya, puso. Amen? Andyan pa ba kayo? Kaya, ang number 3 point, in growing in faith, third stage is ito. Faith continue to grow through what? Pakilakas. Pakisigaw. So, faith continue to grow through involvement. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10, verse 15, B, nilagay ko B, yung last 2 sentence, the Message version. Ang sabi rito, what we're hoping is that as your lives grow in faith, ano mangyayari? You will play a part within our expanding work. Ano yun? Expanding work. Praise God. Ano na? As we grow in faith, we will play a part within our expanding work. Nabasa ko kanina, expanding. Kasi sa totoo lang, habang nag-expand, meron ding expenses. Di ba? Praise God. Ang magpaganda, may expenses yan. Tama ba ako? Ang magpakinis ng mukha, may expenses yan. Praise God. Ang magpaganda ng katawan, may expenses yan. May gastos. Kaya kung gusto mo ng improvement, may gastos. Praise the Lord. Hello, amen? Ito ang pinag-uusapan natin, expanding work. Sino yun? Those who were hoping that as your lives grow in faith, you will play a part within our expanding work. Pag lumalago ka, nagmamature ka, ikaw ay nagiging responsable, naaasahan ka. Andyan ba kayo? Amen. Praise God. Grabe si Casey. Si Casey, ilan ba kayo magkakapatid, Casey? 4 na po? Grabe. Sabi, 4 po. Panganay siya. Ilan taon ka na, Casey? 18. Oh, praise God. Panganay siya.
Matindi itong batang ito. Kasi nag-aaral, nagtatrabaho. Pagkatapos mag-aral, magtrabaho, pag-uwi, asikasuhin kapatid. O kung talagang, ayan, nakulot ang buhok. Hindi kulot talaga ang buhok. I mean, tingnan mo pag may mga bagay na gusto kang mangyari, pero nai-enjoy mo, ginagawa mo yon ng buong puso, gumagaan lahat eh. Amen? Alam mo, pag isang bagay ginagawa mo, hindi lang gumagaan. Sabi niyo, ano pa? Hindi ka naiinip. Sa totoo lang, hindi ka naiinip. Pag ini-enjoy mo isang bagay, naiinip ka ba? Hindi. Tingnan mo. Praise God. Hallelujah. Kaya, bakit? Kasi nga, ini-enjoy mo, hindi ka naiinip, masaya kang ginagawa. Amen? Pag umatin ka, hindi mo na-enjoy, sa totoo lang, nag-aantay ka, sana matapos na si pastor. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya, mga bagay na kung saan ay, pwede pa lang makikita mo kagad ang laman ng puso mo. Inuulit ko, kay Lord, wala tayong maitatago. Hello, naniniwala ba kayo doon? Si Lord, alam niya laman ng puso natin. Amen po ba yun? Kaya, ayusin natin. Okay, another verse. Same verse, pero another version. ERV, easy to read version. We limit our boasting to the work that is ours. We don't boast about the work other people have done. Yung sunod. We hope that your faith will continue to grow. Inaasahan pala tayo na ang ating pananampalataya ay lumalago. Ine-expect na pag nag-decide ka na isuko mo ang buhay mo sa Panginoon, umaasa siya na lumago. Huwag manatiling bata. Dapat lumago ang pananampalataya. Kaya sabi niya, we hope that you will we hope that your faith will continue to grow. Ano sunod? We hope that you will help our work to grow much larger. In short, inaasahan ka rin, hindi lang lumago sa pananampalataya. Pag lumago ka sa pananampalataya, inaasahan ka rin, natutulong ka sa trabaho para mag-expand, para lumago, para maging successful. Hello, amen? Amen. Bakit? Pamilya yan Sa pamilya, pag nagtutulungan, magiging successful. Sa pamilya, pag oras na lahat kumikilos, masaya, hindi lang masaya, umuunlad ang pamilya. Tama po ba yun? At kaya sabi niya, we hope that you will help our work to grow much longer and much larger. Sabi ni Pablo, kanino sinabi? Sa mga taga-Corinthians. Okay, you need to grow. Hello, amen? Hindi ka mananatili na inaalagaan at saka hinihili. Si Macy pwede pa. Ihihili mo pa yan. Ihihili mo pa yan. Pero si Teya, medyo mahirap nang ihihili din yan. Kahit ganyan, kahit payat si Teya. Bakit? Malaki ni. Ang malaki ni. Paano kung mas lumaki pa? So in short, hindi lang alaga. Ay dapat, may responsibilidad ka rin. Tumulong ka para sa pagpapalaganap at pagpapalago ng gawain. Hello, amen? Ganyan yung lumalago. Merong pag nagmamature, nagiging responsable. In short, pag responsable, may ginagawa, may ginagampanan. Sabihin mo nga sa katabi mo, naintindihan mo ba yun? Praise the Lord. Hallelujah. Okay, kaya mahalaga na maintindihan yun. Kasi kung hindi rin totoo sa si Lord Alam niyo ba na kung saan inaantay natin si Lord na kumilos sa buhay natin, hindi natin alam na si Lord pala inaantay din niya tayo na lumago tayo at kumilos tayo. Praise God. Amen. Praise God. Kasi darating ang oras, sa maniwala kayo sa hindi, ihihiwalay ang tupa at ang kambing. The wheat and the tare. Yun pong trigo at saka damo. Hindi ngayon. Pero darating ang time yun. Hiwalay talaga. Sa anihan, alam niyo po ba, sa probinsya, pag nagtanim yan, nilinis po, ewan ko kung alam ni Brother Ronald yan, aararuhin yan, susuyurin yan, lahat ng damo ay tatanggalin yan, pati yung mga ugat-ugat ng mga damo. Pero, ewan ko kung alam niyo yun, pag naitanim na tumubo na yung palay, kahit nilinis mo na ng gusto, may tutubo pa rin damo May tutubo pa rin damo.
At yung damong yun, kasabay na lumalaki ng palay. Alam ko yan, kasabay. Pero alam niyo ba na may tulong din yung damo? Bakit? Kasi pag nataniman na lahat ng mga palayan, walang makakain ng mga hayop. Yung damong yun ay ano? Kukunin yung damo, yun ay papakain sa mga kalabaw. Although na ngayon, konti na lang ang kalabaw eh. Doon. Kasi kung hindi, walang makakain. Kaya may tulong din. Pero tinanggalan na ng damo, tutubo pa rin yun eh. Kailan ang hiwalayan ng damo at saka ng palay? Pagdating ng anihan. Pagdating ng anihan. Hallelujah. Yung pong palay, aanihin, hiwalay ang damo. Ang palay ay gigiikin, ang damo susunugin. Habang may pagkakataon, inuulit ko sa bawat isa, atin pong ayusin ang ating puso, magseryoso po tayo sa Panginoon kasi darating ang oras ng hiwalayan ng wheat at saka ng tear. Darating ang oras na ano, hallelujah, yung totoo at saka hindi. Habang may panahon, ayusin natin. Amen? Kaya nga, I strongly suggest, atinan natin yung susunod. IDMC ito. Oh, praise God. Hallelujah. Intensive, ano yan? Intentional Discipleship Movement. Ano yung A? Association ba yun? Ha? Ha? IDCMC. Oo nga pala, hindi A. Intentional Discipleship, ano? International Discipleship Movement, Discipleship Making Conference. C, A ang nasa isip ko. C nga pala, oh. No. Hindi conference yun eh. Kasi samahan yun eh. Yung samahan, hindi conference yung C. Yan, praise God. By Dr. Edmond Chan. Bumili ako ng libro niya, sign namin, nag-post nga ako, nakita, magpa-picture pa kami sa kanya. Praise God. Well-known po yan. Well-known po siya, pero isa po siyang masa. Yan, praise God. Hello, amen? Grabe. Maintindihan natin. Kasi sa maniwala kayo sa hindi, mga kapatid, almost complete na ang lahat ng sign ng pagbabalik ng ating Panginoon. Praise God. Almost complete na. Maniwala kayo at hindi, mangyayari po ang rapture of the century. Anytime from now. Although na hindi ko masasabi kung kailan. Pero pag nabulaga ka, ay naiwan ako. Hindi. Kaya ako nagpipreach ng ganito. Kasi ang panalangin natin, walang maiiwan. Pero ang pipili, ang magde-decide, hindi ako. Ang pipili, si Lord. Bakit? Si Lord ang nakakaalam ng lahat ng puso natin. Praise God. Amen? Kaya kung may kasalanan, itigil na ang kasalanan. Kung meron dapat ayusin sa puso, ayusin na habang may pagkakataon. Kaya nga, i-share natin ang katotohanan. Hindi lang po para dumami ang umaaten, kundi ang dumami maligtas. Lalo na mahal mo sa buhay. Hello, amen? Bakit? Hahanapan tayo ng Panginoon. Maintindihan nyo mamaya. Kasama ito. Praise the Lord. Amen? Kaya sa relationship, mahalaga po, hallelujah, ang involvement, ang commitment. Oh, natutunan ko yon sa seminar that the most important part in the relationship is not communication. Andiyan ba kayo? Hindi kayo nagtatanong eh. Sabi niyo ano? Trust. Kasi kahit matindi ang usapan, kung walang tiwala, hindi lalago ang relasyon. Madaling maghinala eh. Sa mag-asawa, madaling hinala. O, ba't ka late? May kinausap lang ako. Sino? Kaibigan ko. Kilala ko. Madaling maghinala, sa totoo lang eh. Kaya pwedeng nag-uusap, pero walang tiwala sa isa't isa. Kaya, the most important part in the relationship is trust. Hindi nyo naalala. Yung 4 levels of relationship na ating pundasyon. Diba? Ang pundasyon natin, lifestyle, traits, relationship. The 4th level, the highest level of relationship is what? Trustworthy.
yung napagkatiwalaan ka. Kaya sa relasyon, mahalaga na merong tiwala. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya ito, may 4 responses na pag-uusapan natin. As a genuine believer, you need to be a genuine believer. Ayos ang puso. Pag sinabing ayos ang puso, pasok kay Lord. Praise God. Tanggap ng Panginoon. Amen? Praise God. Ayan. Praise God. 4 responses ng genuine believer. Number 1, ano yung number 1? Ano yung number 1? When you say worship, it's an expression, your expression, our expression of love unto God. Worship is more than a song. Pero kasama itong worship na pagkanta natin. Praise God. Alam niyo po, ay counted kay Lord, hallelujah, ang alin. Yung talent, secondary. Andyan ba kayo? Ulitin ko yung kwento ko dati, na meron akong kasamang worship leader na naisama sa iba't ibang lugar. Nakako ang boses niya dati. Ay kumuha ka ng lata ng sardinas, alisin mo yung laman, talian mo, hilain mo sa batuhan, ganun ang tunog ng boses. Ganun ang tunog ng boses niya. Pero sinasama ko siya. Sabi niyo bakit? Marunong tumiming. Kasi ang problem ko, timing. Kaya kong itonong boses ko. Ang problema, hindi ko kayang i-timing. Bakit? Tapos na ang instrumentalist. Ako hindi pa. Ang bilis nila eh. Minsan naman, hindi pa sila tapos, ako tapos na. Ang bagal nila eh. Siya marunong tumiming. Kasama ko yun sa Marinduque, kasama ko sa Siquijor, sa Cebu, kasama ko sila ng mga iba't ibang lugar. At pag nag-worship yan, minsan, yung sa Marinduque kami, sa Santa Cruz, Marinduque, yung mga speaker na kasama ko, halos hindi dumating. Tapos may dumating, 2 lang, tagi-isang topic, uwi na. 3 araw. Ako lahat. Nagsusunog ka ng kilay talaga nun. Pambihira. Ako lahat ng tuturo, pambihira. Tapos magpapahinga ako niyan. Lunch break, sabi ko, Evelyn ng pangalan eh. Minsan sumisilip yan eh. Pag sumilip ka, tumawa ka na lang. Praise God. Sabi ko, Belen, magpakanta ka. Idlip lang ako. Kahit 10 minutes lang. Bawin na ang lakas ko. Kaya lumabas ako, may kubo doon, sa labas ng church, magsisimula na po kami. Magsimula na kayo. Yung mga nagluluto, tagaluto doon, nandun din sa likod. Tapos may yan. Tulog muna po kayo. Opo, tutulog muna ako sandali lang. Nung nagsimulang praise and worship, yung mga may trabaho sa kusina, hindi sila nakakasama doon sa loob. Hindi nila yun. Ginawa nila pala, nagpakabit sila ng trompa. Kaya sa labas ng church may trompa. Alam niyo yung trompa, di ba? Di ba yung pag-oras na Yung nagpakabit ng trompa, laki ng trompa. Ako nandito. Andito sila. Nung tumugtog, alam niyo, sa trompa, hindi po dinig ang tugtog, ang dinig lang yung boses. Pagtunog tapos pagkanta, Panginoon, gusto ko po ng kapayapaan. Lord, give me peace, please. Gusto ko po ng kapayapaan, Panginoon. Hindi ako nakatulog. Trompa pa naman. Naku, yung natural na boses talaga, grabe. Sabi ko, wala akong kapayapaan dito. Pambihira yan. Pero alam niyo po, nag-improve yun. Alam niyo po, naayos yun. Dumating, naging Darlene, kilala si Darlene Sheck, di ba? Pero siya, hindi Darlene Sheck. Darlene Shack. Darlene Shack. Kaya, yung talent, secondary yan eh. Number 1 na hinahanap ni Lord, puso. Amen? Ang boses na aayos. Sabihan ako ganyan eh. May magaling po kaming choir director na kinuha namin sa church noon. Napili ang mga pamangkin ko. Magaganda ang boses. Walang halong biro yan. Tapos sa adult, kami yung mga nag-apply. Si Bishop Larry, kung kilala niyo, ninong ni Sherman. Nag-apply yan. Siya pasado.
Pero sabi ko sa kanya, mas maganda naman boses ko siya, bro. Yun mo, ang papakanta lang sa amin, ayan o. He is Lord, He is Lord. Matic yan noon, nung charismatic time, 80s. Matic. He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hindi na ganun talaga original na tono nun. Balasensya na kayo. Ang gano'n. Yun lang pinakanta sa amin. But the thing is, may maggigitara, hindi sasabihin sa'yo kung papasok ka na. Kundi ikaw ang bahala na pumasok. Yan ang problema, ang patay. Yan, patay. Ang laki sakit sa ulo talaga nun. Hindi sasabihin sa'yo, napasok. Kasi walang nakalagay entrance. Ikaw ang bahala. Kung paano, paktay. Yung ninong ni Charmaine, pasado. Ako hindi. Sabi ko, mas nasa tono ako eh. Wala ka naman sa timing. Sabi ng choir director, ang boses naaayos. Ang timing, hindi. Sakit naman magsalita nito. Isa ako sa kumuha sa kanya at pumili. Pagkatapos, ako ni-reject. Antindi. Ang boses, kahit anong sama ng boses, ano yan? Maayos. Bakit? Dalin mo lang daw yan sa beach. Palubugin mo hanggang dito ang tubig. Magbo-voice lesson. Mia, 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 mia. Maayos. Pero yung timing, mahirap pala talaga pag wala sa timing, ano? Nasubukan niyo yun? Ang saya-saya, may biglang pumasok. Killjoy, pinatay yung kasayahan. Ang sama ng timing, ano? Ang timing, pumapatay. Ang sama ng timing. Kaya, ayusin. Hello, amen? Alam niyo, pag wala sa bilang yung tibok ng puso, delikado. Kaya, worship is an expression of our love unto God. Kaya hindi lang yung pagkanta. Kaya pag oras na kanta, kahit sintonado pa, o wala sa key, yung to, come on, gawin mo ng buong puso. Wala. Isa lang narinig ko Hello? Amen. Pero it's more than that. Yung expression mo, yung mga ginagawa mo, lahat para sa Panginoon, alam mo ba? Hallelujah. Tinitingnan niya ni Lord yung puso mo, kung buong puso. Yung pag-attend mo, yung pag-worship mo, yung pag-pray mo, yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Pwede kasing maglagay ka, saan? Sa notebook mo, sa journal mo, ng devotion mo, pero actually, hindi mo naman talaga nakausap si Lord. Hindi mo naman talaga naramdaman yun. Kaya ayusin mo. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo puso mo, ha? Oh, that's worship. That's number one response ng genuine believer. Saan? Sa worship. May pangalawa. Ano yung pangalawa? Surrender. Ano yung pangalawa? Surrender. Pero yung expression of love, unahin mo. Ang surrender is laying down everything. Kaya pag sinabi, ay surrender na ako, you lay down everything unto God. Hello, amen? Pag sinabing lay down everything, no reservation. Sige, susuko ko ito. Pero ano? May kondisyon. Pag oras na ganito, wala. Babawiin ko ang pagsuko ko. Mali! Surrender is ano? You need to lay down everything without reservation. Sabi niyo bakit? Si Lord, nung minahal niya tayo, pinatawad niya tayo, sinagbigay ng kondisyon. Minahal ka lang talagang minahal lang tayo without a reason. Kaya nga yun, stubborn love nga yung tawag dun eh. May kantang ganun eh. Ewan ko kung alam niyo ba yun. Pero noon, ang charismatic time, ano yun? Yung stubborn love. May kantang ganun eh. Pakikanta, Mika. Praise God. Si Joy na lang kakanta. Stubborn love. Yan. Bakit? Ba't kayo ang mga binanggit ko? You have the stubborn voice. Praise God. Hallelujah. Wala, hindi ko maalala eh. Kasi nga, yung kanyang pagmamahal, matindi. Stubborn talaga, in spite of.
still mahal ka pa rin niya eh. Kaya pag nag-surrender ka, walang reservation. Lahat, ilay down mo. Hallelujah. Amen po ba? Amen. At pag ganyan ka, mararanasan mo talaga, hallelujah, yung pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayon, reset ang ating tema next year. Ang number 1 nating i-reset, puso natin. Praise the Lord. Amen. Pag ang puso tama, lahat magagawa ng tama. Yan tanong, mahal mo ba talaga si Lord? Kung mahal mo talaga si Lord, lahat, yung pagmamahal mo sa Diyos, maapektuhan lahat ng ginagawa mo. You will do it wholeheartedly. You will do it, the best mong gagawin lahat ng yan. Amen? Praise God. Number 3 is pakibasa. Serve. Pakisigaw. Serve. When you say serve, doing things for the glory of God to bless Him. Pag sinabing serve, para kay Lord, ang paglilingkod sa Diyos. At pag naglingkod sa Diyos, ginagawa mo yan for the glory of God to bless Him. Amen. Kaya nga, He is the author and perfecter of our faith. The moment we serve unto God, gagawin mo yung pinaka-the best mo. Amen. Hindi para mapagpala ka, kundi para pagpalain mo ang Diyos na ito. Amen ba? Puso yun. Puso yun. Praise the Lord. Amen? Kaya, hallelujah, mga kapatid, may matinding gagawin ang Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin. Pag etong pinag-usapan natin, naintindihan natin, i-a-apply natin, may matinding mangyayari. Amen? Amen? Glory to God. Kasi ito yung katanggap-tanggap mula sa Diyos na buhay. Kaya, I repeat, serving God is not an option. Di po yan option. Matik po yan. Pag genuine believer, nagsaserve talaga kay Lord. Amen. Hello, amen? Amen? Tapos, ano yung pang-apat? Bless. Pakilakas. Bless. When you say bless, you will become a blessing unto others. Amen. Kaya, yung service unto God, yung bless unto people. Kaya ganito yun eh. Ano yun? Ang senyas, pag-worship, pag-surrender, pag-serve, pag-bless, cross eh. Worship, sentro, surrender, serve, bless. Nakita niyo yung cross? Cross eh. Ang tingin ko cross eh. Ito. Surrender. Ano pa? Bless. Cross. Sentro ito. Worship. Surrender. Ano pa? Serve. Ito, patak. Ito yung vertical line. Papunta sa Diyos. Ano pa? Bless. Kaya cross yan eh. Kapatid, hallelujah. Glory to God. Tingnan nyo, ano ang action pagdating ng serve? Hindi pa ganito eh. Ito, mula baba, paangat. Kasi ang pagsiserve, paghahandog sa Panginoon. Ang totoong handog sa Panginoon ay masamyong handog sa Diyos, tinatanggap niya. Amen? Noong Old Testament time, ang kapatawaran ng kasalanan ay maghahandog ka ng isang hayop, ihandog mo yung dugo, pero walang kapintasan. Bakit? Hindi niya tatanggapin yung may kapintasan. Hindi ka pwedeng maghandog ng pilay na tupa. Hindi ka tanggap-tanggap yun. Abomination kay Lord yun. Todas ka, patay ka. Kaya dapat walang kapintasan. Pero nung si Jesus, inihandog niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, natigil na yun. Dahil meron nang nag-alay ng buhay. Kaya nga hindi pwedeng baliwalain si Jesus. Kasi siya lang tagapagligtas. Hindi religion, kundi si Jesus talaga. Amen? Kaya pag ikaw naghandog sa Kanya, tutupukin niya yung handog. Pag oras na buong puso yan. Kaya ang paghahandog mula sa dito, tinanggap niya yun. Masamyong handog sa Panginoon. Sana naintindihan niyo ako.
Amen po ba? Amen. Medyo seryosong bagay. Kaya ngayon, ang pinagsisikapan ko ngayon, magsalita ng malambing. Pero kung hindi man ako makano, pasensya na kayo. Pero gusto kong ganun eh. Unti-unti nga ako magbabawas ng pagbibiro. Pagdating sa preaching, tingnan ko nga kung gising kayo. Praise the Lord. Glory to God. Kasi worship, surrender, serve. Aanhin mo yung pagsaserve mo sa Lord ng half-hearted. Sa palagay mo, tatanggapin niya. Praise God. Pag may nagbigay sa'yo na bulaklak, Casey, rose, pagkatapos pagtanggap mo, puro uod ang nando sa loob. Tatanggapin mo? Sasapok mo sa kanya. Kung ako ganun, tatagain ko siya pag nakita ko yung uod. Kasi allergic ako sa uod. Bakit? Magbibigay ka lang ganyan, sa palagay mo, makikita ko, totoo yung binigay mo. Binigyan ka ng chocolate. Uy, tuwan-tuwa ka. Pambihira, sarap pa ng chocolate. Na ibinigay yung mamahaling chocolate. Pagkakita mo, expired yan last month. Tanggapin mo? Pambihira yan. Ha? May biruan nga nun eh. Noon sa mga conference nun, may mga biruan yan eh. Uy, ang dami pang ulam dyan sa rep. Ibigay mo na kay pastor bago mapanis. Kala mo concern, no? Ba't may binigay? Mapapanis na eh. Pambihira naman yan. No? Di ba? Unacceptable yun eh. Mga bagay minsan na ayaw nating gawin sa atin, ang problema, sa Diyos, ginagawa natin. Kaya mula ngayon, tiyakin natin na ang mga ginagawa natin, katanggap-tanggap kay Lord. Ako lang kayabangan, pag ako, may mga sinama ako sa mga, organization, na pag ako binigyan ng assignment, hindi pagyayabang yan, gusto ko, magawa ko ng pinaka-the best. Na hindi ko man ganun kakaya, pero gagawin ko ng buong puso. Gagawa ko ng paraan. Yung bang, hindi ako naghanap ng papuri, pero yung bang mapasaya ko sila. Andyan po ba kayo? Amen? Sana gawin natin kay Lord yan. Buhay pa ba kayo? Amen. The Lord is looking for authentication, not perfection. I repeat, ang hinahanap ni Lord ay authentic. Hindi perfect, kundi authentic. Ano ang kaibahan? Pag sinabing authentic, totoo. Praise God. Hindi ka naman niya pinili. Bakit? Perfecto. Ito, wala tong kasalanan. Hindi, lahat tayo may kasalanan eh. Ang hinahanap niya, totoo. Kanta yan eh, di ba? Katotohanan ang nais ko sa puso ni numan at kabanalan. Isa pa doon. Aanhin ko mga handog mo. Nakakalimutan ito iba eh. Praise God. Katotohanan ang hanap ng ating Panginoon. Authentication, not perfection. Hello? Amen? Praise God. Trilogy of Christ Shepherd. Trilogy of Christ Shepherd. Tatlo yan, kaya trilogy. Ano yun? Number one, ano yung number one? When you say good shepherd, ay ibinigay niya ang buhay niya. Ang good shepherd, ang mabuting tupa ay pastol. Ang mabuting pastol ay ibinibigay niya ang buhay niya doon sa inaalagaan niya. Kaya nga, siya yun ay good shepherd. Why? He gave his life. Saan yan? Psalm 22 at saka John chapter 10 verse 10. May pangalawa. Ano yung pangalawa? Akala ko sheep. Chief shepherd. Sheep, C-H-I-E-P. Hindi T-I-S-P. Sheep yun. Sheep lang. He takes care for the sheep. Yung una, ay binigay niya ang buhay niya. Si Jesus yun eh. Pangalawa, ay inalagaan niya ang tupa. Nasaan yan? Basahin nyo ang Psalm 23. Pero kayo nang bahala. Assignment yun na yan. On number 3, ano yun? Great shepherd. When you say great shepherd, ay He reward those who serve God. Ang lahat ng to, kaya nga trilogy of Christ Shepherd.
He is the good shepherd. He is the chief shepherd. He is the great shepherd. Pag-usapan natin itong number 3. The great shepherd. 1 Peter chapter 5, verse 4. 1 Peter chapter 5, verse 4. Anong sabi dito? And when the great shepherd appears, sino yung great shepherd? Ano ba yan? Sino yung great shepherd? Sigaw! Jesus! Mas malakas! Jesus! The great shepherd is what? Jesus! He is the great shepherd. And when the great shepherd appears, ano yun? You will receive a crown of never-ending glory and honor. Amen. Palakpakan mo si Lord. Come on, walang kwentang palakpak, yung pinaka-the best na palakpak. May kasamang sigaw. Hallelujah! Grabe! Grabe! When the great shepherd appears, naku, ramdam niyo bang presence ni Lord? Tindi. You will receive a crown of what? Never-ending glory and honor. Grabe. Never-ending glory and honor. Ano yan? Reward yan. Kanino? Sa mga naglingkod. Ito yung pinakamatindi na makakatanggap, na matatanggap. Ano yung pangalan ng reward na yan? Crown, next page. Crown of never-ending glory. Pambihira. Gusto mo bang tumanggap niyan mula kay Lord? Pero alam nyo, praise God, siyang magbabasa ng puso natin. Kasi pwedeng maganda ang tingin sa'yo ng tao. Pero, si Lord, ibang tingin niya sa'yo. Kasi siyang nakakaalam kung totoo tayo o hindi. Amen? Just like character and conduct. Character is inside. Conduct is outside. Kaya pwedeng maganda ang conduct mo sa labas eh. Magalang ka. Maayos ka. Maganyan ka. Pero yung loob, hindi tama. Hindi lulusot kay Lord yan, mga kapatid. Ayusin natin yan. Hindi yan lulusot kaya tinitingnan. Puso eh. Handyan po ba kayo? Amen. Tanong, gusto mo ba tumanggap of crown of never-ending glory? Amen. Ha? Ay, hindi ko masisintensyan yan. Si Lord ang bahala dyan. Ang tanong, sino ang tatanggap? Those who fulfill their calling. Next slide. And finish their assignment here on earth. If you want a crown of never-ending glory, you respond to your calling. Praise God. Willing to obey everything. Lay down everything. That in spite of persecution, still nagpatuloy ka. In spite of trials, in spite of problems, still nagpatuloy ka. Naglingkod ka sa Panginoon. Those who finish their assignment. Saan? Dito, habang nandito ka pa sa lupa. This crown are for those who lead. Sino pa? To those who are life group leaders, a disciple maker, a pastors, who became faithful unto God. Ang nakakaalam niyan, si Lord lang yan. Sa totoo lang, konti lang po yan. Mga kapatid, ayusin natin ang puso natin. Inuulit ko, darating ang oras at panahon, ihiwalay ang damo at saka ang trigo. Praise the Lord. Pagdating ng takdang panahon at paghahatol, mga kapatid, hindi natin kasama magulang natin, hindi natin kasama asawa natin, hindi natin kasama boss natin, tayo lang ang talagang haharap sa Diyos. Hallelujah. Wala tayong mailulusot sa Kanya. Praise God. Kaya pwede rito, kakampi mo ang tao, pero sa Diyos hindi mo kakampi. Mga kapatid, panahon na, maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Sino makakatanggap niyan? Those who do not quit. Ano ba? Our commitment to God is non-expirable. Hindi ka huminto. Kasi ang commitment mo ay hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hindi yan nag-expire. 20 years? 15 years? 10 years? Hallelujah. Hindi mo pwede sabihin, Lord, 20 years ako naglikod. Bigyan mo ako ng crown na ito. Ang tanong, pinagpatuloy mo ba? O huminto ka? O tumigil ka? Hindi yan ang batayan.
Ang mahirap niyan, naka 20 years ka, pagkatapos hindi mo rin tutuloy. Hindi sinayang mo. Di ba? Sa company, although na hindi lahat ng company ay yung length of service mo binabayaran. Yung length of service mo, kaya nga tingnan mo may separation pay ka. Oh, ano yun? Babayaran yan per year. Ang per year yan, ang per annum yan, yung sweldo mo, yung present salary mo, isang buwan. Kaya kung ang present salary mo 20,000, naka 30,000 ka, 20,000 at 30,000, 30 years I mean. Yung 20,000 mong salary sa isang buwan, naka 30 years ka, 20,000 times 30. Ilan yun? 200,000. Oh, sa 10, 600,000 matatanggap mo. Pero hindi lahat ng company, ganun. Yung maayos na company, si Lord ang pinakamaayos na employer eh. Hello, amen? Kinakount yung alin? Length of service mo. Kaya pag nag-a-apply ka ng trabaho, di ba, yung ang tawag nun, yung resume mo, titingnan mo yung resume mo, titingnan kung saan ka nagtrabaho. Pag nakita, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan. Tapos another thing, iba na naman. Pagkatapos 5 buwan, iba na naman. Iba na naman. Hindi magandang record yun, yung resume mo. Titingnan. Kasi ang hinahanap, yung faithfulness. Praise God. Kasi alam nila, kung ikaw ba may tatagal. Ikaw ba may tatagal? Meron dito nag-apply eh. Tinanong, ikaw ba may tatagal? Paano kung napagalitan ka? Tatagal ka ba? Kaya mo ba yun? Pag pinagalitan ka, baka mamaya mag-resign ka. Disiplinado rito, sa company to. Ano sabi niya? Ay, opo, tatagal po ako, kaya ko po. Bakit? Kasi po yung pastor ko, disiplinado eh. Disiplinarian siya eh. Tumagal po ako eh. Ganun ba? Ano sabi ng boss? Very good. Very good. Kapatid, ang tinitignan dito, hindi yung tagal mo, kundi yung hindi ka magkukwit at hindi ka bibitaw. Ano ang at stake? A crown of never-ending glory. Palakpakan mo nga si Lord. Hallelujah. Andyan ba kayo? Sa bawat local church, ang liit ng porsyento ng naglilingkod. Itong bilang natin, ewan ko, kung may 100, alimbawa may 100, ang 10%, 10 doon, naglilingkod ng to. Ang liit eh. 1,000, 100. Sa 50, 5. Pag 20, di 2. 10% daw eh. Percentage-wise. Kaya ako pinipreach to. Bakit? Ayusin natin. Pati yung mga nakaka-connect. Ayusin natin ang paglilingkod natin. Hello? Amen? Amen po ba? Amen. Kung ang ugali mo sa kumpanya, nasita ka, napagalitan ka at magre-resign ka. Hello? Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, hindi mo pwedeng gagawin yan. Referral. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Praise God. Kaya, this one is a wake-up call for everyone. I repeat, do you want to receive that reward? A crown of never-ending glory? Amen. Si Lord lang nakakalam yan. Pero prayer natin. Pero check to, Lord, papasaliksik ako ng puso ko. Ang ginagawa ko, ang gagawin ko, mula ngayon, Panginoon, it's for your glory. Amen. Truthful, Lord. Hallelujah. Ang totoong pananampalataya na nagliligtas, may katotohanan. Hello, amen? 3 kinds. Dito ako magtatapos. 3 kinds of people in the church. Ilan? 3. Ano yung number 1? Ano yung number 1? Number 1, wala dyan? Hindi na naihabol. Number 1 ay pretender. Ano yung number 1? Pretender. Pag sinabi mong pretend, nagkukunyari. Hindi lahat ng kumakanta, totoo. Pwedeng pumalakpak, hindi lahat ng umaattend, totoo. I pray na sana dito sa church natin, konti lang tayo, sana lahat totoo. Hindi yung nagpipretend ka lang, nagkukunyari lang. Hello, amen? Kasi pretend, tama bang Tagalog ko? Kunyari, di ba? Nagpipretend ka, nagkukunyari lang. Mga kapatid,
O, nagpapanggap. Mga kapatid, alam ni Lord lahat yan. Kaya I pray, kaya ko pinipreach to. Para sa ganon, wake up call po ito. Huwag nating sasayangin ang panahon, oras natin para sa Panginoon. Gawin nating totoo. Parang yung sa parable of the, of the sower na yung buto inihagis dyan, hindi tumubo, walang mapapakinabang. Sayang. Praise God. Hello, amen? Hindi ko na sinabing yung kantang, sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Hindi po yun. Iba po yun. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? May pangalawa. Sabi niyo ano? Not just pretender. Etong pangalawa, medyo mas maganda pa ng konti. Pero still, hindi pa rin pasado. Sabi niyo ano yun? Sympathizer. Praise God. Sympathize. Anong pinakamagandang Tagalog ng sympathize? Nakikisama rin. Supporter. Another, supporter. Pero ang supporter, may hangganan kasi. Kumbaga sa partido, kumbaga sa politika, ay yung sympathizer, yung supporter, ay hangganan yan. Hindi lahat ng supporter magpapatuloy. Sa politika, sabi nga nila sa politika, yung kaibigan mo later on magiging matinding kaaway mo. Hindi mo napapansin minsan, yung supporter mo later on, kaaway mo. Kaya kung nandun ka sa level ng supporter, hanggang kailan? Hanggang kailan ka susuporta? Praise God. Hanggang kailan? Hanggang kailan kaya ikaw ay naririto? Hanggang kailan kaya susunod kay Lord? Hanggang kailan? I repeat, this message is a wake-up call for everyone. Amen po ba yun? Amen. Kasi reset po tayo eh. Oh. Reset po tayo. Amen? Amen? I repeat, may Holy Spirit ngayon. May Diyos tayo ngayon. Nakakaalam ng isip, ng puso. Ang hanap ng Panginoon, authentication. It's not perfection. I don't care kung bumagsak ka sa kasalanan. I don't care kung may nagawa kang kasalanan. All I care is iayos mo yun. Kasi ang gamot sa kasalanan, repentance. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kahit nagnakaw po ako, yes. Pero hindi yung pagkasisi mo ngayon, nagpaplano ka na uli ng magnakaw. Hindi pwede yun. Kahit bagsak po ako sa immoralidad, yes. Nagkasala po ako, adultery, yes. Nagkasala po ako, fornication, mapapatawad ako, yes. Nakapatay po ako. Mapapatawad ako? Yes! Kaya pag mangungumpisal ka, Father, patawarin mo ako sapagkat ako'y nagkasala. Ano nagawa mo? Nakapatay po ako. Ano pa? Nagnakaw po ako. Ano? Nakiapid po ako. Ano pa? Ganito po ginawa ko. Ano pa? Ganito po pa. Ano pa ang ito po ang pinakamatindi ko kong kasalanan. Ano? Sinungaling po ako. Burado lahat yun eh. Kapatid. It's time. Gawin nating totoong lahat. Amen po ba? Don't stay in sympathizer. Kasi ang sympathizer, alam niyo kung ano? Sabi niyo ano? Nakiki-involve din eh. Naki-involve din. Praise God. Hallelujah. Walang magtatampo ha. Ayan na, nagbabago na ako ng preaching. Nagsasabi na akong walang magtatampo. Ang sympathizer, sabi niyo ano? Walang magtatampo. Pwede sumama sa huddle. Sa groupings. Anong natutunan mo? May masasabi rin! Pero hindi tatagal up to the end. Hello, amen? Amen? Praise God. Kaya, ang sympathizer, doon sa parable of the sower, inihasik. Tumubo. Nagkaroon ng dahon. Pero hindi namunga. Bakit? Ang interpretation doon, bakit? Pagdating ng pagsubok, bumigay. Huwag ganun. Huwag sayangin ang mga pagkakataon. Amen? Kaya ang hinahanap ni Lord, kaya hindi lang yung tumatagal, kundi nagkukumit. Totoo, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? And last,
And last, dito ako magtatapos. Ano yun? Disciple. When you say disciple, ito yung sinabi ko kanina, the 4 responses of genuine believer. A disciple is that genuine believer. Ang disciple, ito yung gumagaya sa Panginoon. Hello, amen. Ang disciple, ito yung willing to worship God, expressing love unto Him, surrender, lay down everything, and serving God with all His heart or her heart, and blessing people for the glory of the Lord. Yan yung disciple, willing, genuine believer. Hello, amen? Alam mo, pag genuine, iba ang original. Pag genuine, original. Alam mo ba, ang original, mahal? Amen? Ibang usapan pag original. Ngayon po, di ba, may makikita kayo, siyempre, lahat tayo gusto natin makakaranas ng mga, di ba, yung mga mamahaling gamit. Magpakatotoo kayo. Sumagot kayo. Di ba? Oh, nakakita na ba kayo ng, alam niyo, minsan, titingin-tingin, alam niyo bang nakasubok na akong magsuot ng sapatos na LV? Lumang VAG? Ang sabi ko, nakasuot. Pero hindi nagkaroon. Sinukat lang, siyempre. One time, green belt ba yun? Green belt ba yun, Meng? Green belt, Ano ba yung sa high-end sa Makati? Green belt, green belt. Nag-ikot-ikot kami doon. Tapos nadaanan namin, LV. Pasok nga tayo. Pasok kami. Tingin-tingin ng ganyan. Alam mo naman, sales lady. Ay, welcome. Alam niyo pa, pala dyan sa mga branded na yan, hindi nakalagay ang presyo. Kasi ang mga bumibili, hindi tinatanong ang presyo. Ikaw ang magtatanong. Nako, tahimik dito, no? Parang kumuko. Kaya, lakasan lang talaga ng loob. Malakas ang loob. May kasama ako. Pagpasok ko doon, tingin yan, sikasuhin kayo kasi alam niya pag pinasok nyo, yung ganong butik, may pera ka. Kaya huwag ka magpapanggap na para sa umpisa pa, hindi. Lakas lang ng loob talaga yan. Yung bang kahit wala kang pera, ang akala nila may pera ka. Tapos makakita, patingin nga niyan, sabi nila, sure, nakalak po yun, bubuksan pa. At saka matindi, merong snacks, may sandwich, may juice. Kinain namin yung sandwich. Kasi juice. Binigay sa amin, lang naman hindi. Kaya makikita mo, mahihiya ka talaga na hindi mo bibilin. Lakasan lang ng loob yan. Subukan nyo lang. Pero wag kayo papahalata. Ang tawag doon, pretender. Tinamaan sa sariling message. Pretend kang may pera ka. Pero yun ay sa mga branded lang. Hindi sa harap ng Diyos, wag magpe-pretend, Pretend ka may pera ka. Binuksan Pagbukas ng ganyan, subukan nyo. Ang ganda pa ng kulay. Try nyo. Nakaano ko talaga, nakapangbalat. Kasi regaluhan nila ako. May nagsabi sa akin, regaluhan po namin kayo ng sapatos na balat. Kaya naka-ready ako. Sinukat ko, pagsuot kong ganyan. Naku po, pati sa pagsuot pa lang, huwag kang magpapalata kasi manginginig ang laman mo. Sa totoo lang, walang halong biro po yun. Walang halong birong biro. Alam nyo naman po ang Louis Vuitton. Alam nyo naman po yun. Pero ang ganyan yan, sinukat ko. Tapos parehas po. Sinukat kong parehas. Lakad po kayo. Lumakad ako. Yung lakad ng... Huwag kang Naku po, Diyos ko, magkano po kaya ito? Hindi ganun. Hindi ganun talaga. Lakad ako ganyan talagang. In-enjoy ko. Naalala ko tuloy nung nasa Cambodia kami, pumasok kami ng palasyo. Tapos ito po, may carpet po ito. Yung dinadaanan, yung inaapakan. Ginto, mga kapatid. Sa palasyo. As in ginto. Hindi ko alam kung kung ilang karat yun. Pero ginto talaga. Kasabay ko yung isang kaibigan ko maglakad ako. Tapos sabi, Sir, saan ang ginagawa mo?
Sinusubukan ko makaapak ng ginto. Hindi pa naman high-tech noon eh. 90s pa yun eh. Yung mga camera-camera, hindi pa uso yun eh. Ganyan ko. Sarap palang pakiramdam bro, na makaapak ng ginto. Pag nakita ka dyan, hindi, siyempre bilisan niya. Tingnan mo bro. Tapos kunyari, magkatabi, tingnan mo bro. Tingnan mo, Tinry ko lang ng ganyan. Tindi. Kaya, alala ko, nakasuot, dalawang, balat na sapatos na Louis Vuitton. Original Lakad akong ganyan. Ang tagal kong inilakad. Kaya ang buong akala talaga nung bibili ako. Tindi. Ganun pala yun pag subukan nyo nga, mga branded, may pamerienda. Kaya mahihiya ka ba't ako mahihiya? Sila nagsabi. Sila rin nagbigay ng sandwich. Saka nagbigay ng juice. Ay, problema nila yun. Pero yung mayayaman, hindi nandoon. May sarili silang kwarto. Doon. Manood kayo ng vlog ni Ismol Laude. Praise the Lord. Pati ako natuto ng manood doon dahil kay Shermaine. Praise the Lord. Nandiyan ka yan. Ganyan. Tapos isip-isip ka. Kunin ko kaya to? Pretender. Pambirang kang sa sabi ko, sandali lang Sabi ko, may pupuntahan lang ako dyan. Tingnan ko lang din yan. Tingnan ko yan, yung Peragamo. Titingnan ko para may pili ako, may choice ako Pero actually, parehas yun. Mahirap bumili. Kasi pangalan pa lang, pera na yun Pambihira yan. Oo, pambihira. Pero yung Peragamo na yun ang iniregalo sa akin. Yun noon, at that time, nakasubok ko na. At that time, niregaluan akong Peragamo sapatos. 34,500. Pero doblehin mo yun sa Louis Vuitton. Sabi ko, grabe ito, no? Yung Louis Vuitton, nung isinuot ko, hindi naman gumanda lakad ko. Hindi rin naman natanggal yung sakit ng tuhod ko. Hindi rin naman ako tumangkad. Pero para sa akin, grabe ang mahal, walang kwenta, sayang. Sana ibili mo na lang, marami kang mabibili. Bakit ganun ang attitude ko? Sa kadahilan ng hindi ako ang market ng produktong yan. Pero sa mga taong yun ang market, hindi titignan ng presyo. Amen? Tandaan nyo, yung mga branded, halos walang nakalagay. Kung meron mga nakalagay doon na presyo, ang liit lang, itatanong mo. Kasi, ang mga market noon, price doesn't matter. Meron pera Amen? Alam nyo, sa paglilingkod, hindi dapat price is right, kundi heart is right. Amen? Be a genuine disbeliever. Ang tawag ng genuine believer, disciple. Ito yung nag-i-involve. Ito yung sumusunod. Ito yung ginagawa ng buong puso. May nakakakita o wala. Ito yung minsan may mga tension na nangyayari pero hindi bumibigay. Sila ang pwedeng makatanggap ng crown of never unending glory! Mga kapatid, tumayo po tayong lahat, pati yung mga nandyan po. Hallelujah. Mga kapatid, it's high time. Check our heart. Kamusta ang puso mo? Kanino nakapokus ang faith mo? Is it to God or to men? Sino hinahanap?